Kaugnay po sa hiling ni Senator Amy Marcos na ma-relieve sa pwesto ang ilang matataas na opisyal ng NBI matapos ang gulo sa Senado, makakapanayan po natin mismo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Director. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Salamat po sa inyong invitasyon. Yes, sir. Nagkausap na ho ba kayo ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po sa sulat ni Senator Amy Marcos na pansamantala kayong ma-relieve sa pwesto at ilan sa inyong mga kasamahan sa NBI? Pakita ko na po yung sulat at kausap ko po rito ay si Executive Secretary Ralph Rector. Ano ho ang reaksyon nyo doon sa sulat na yon? Reaction ko po? Opo. Isa Well, sa akin naman po, that is the prerogative of Senator Amy Marcos. At the end of the day, si Presidente Bongbong Marcos po mag-decide niyan. At malinaw naman po na we are serving kung ano yung mandato ibinigay po sa atin ng National Bureau of Investigation. Lamang nga po, baka bago po sana ako ang sinulatan na yung sa labas ng Senado, baka mas magandang imbestigahan po muna nila yung sariling security personnel po nila dyan po sa Senado. Ano hong klaseng threat ba yung ipinunta po ng mga tauhan ninyo sa GSIS? Kasama ba doon yung posibleng pagdaan po ni Senator Bato de la Rosa sa GSIS kaya isinara po yung pinto doon? Go ahead, sir. Well, ano po yan that is in response to the letter of General Manager Vic Veloso ng GSIS na tulungan po sila to secure the premises and assure the safety of the employees of GSIS dahil wala pa po noong Lunes kung sino-sino na raw po dumadaan na pasmasok, hindi na po nila mamonitor. So nagpatulong po sa amin para po isiguro na may isaayos yung pong pagtatakda ng lagusan at daanan papuntang GSIS galing po ng Senado. Okay, kanina ho nakausap ko si Sergeant at Arms Plaska at dininay niya ho na may prior coordination ito sa kanila. Ano po ang reaksyon niyo dyan? Wala naman po talagang coordination sa Senate dahil wala naman po kaming gagawin pagpasok sa Senado. Meron po kaming coordination sa GSIS. Aha. Kasi po, i-contextualize po natin, ang Senado po, yan po ay nabibilang sa buong complex ng GSIS. Yung building na po yan, pag-aari ng GSIS at sila po nangungupahan sa GSIS. Lesi po sila ang lessor GSIS. Ang coordination po namin sa GSIS, baka dapat po, nung nakita niya na may mga presensya ng ganun, nakipag-coordinate po siya sa GSIS. At katunayan, meron pong isang interview na sabi na niya yan na kausap na si General Manager Veloso at sinabi nga na may presence ng NBI. Kaya ako ngayon nagtataka, bakit sasabihin niyang may threat yung NBI na papasok po doon sa Senado? Okay. Linawin po natin, noong araw po na nagkaputukan, napunta ba sa Senate premises ang NBI driver na inaresto po na ito kamakailan? Yung driver po, na sinasabi na yan, nung natapos na po yung pangyayari ng putukan. Bumalik po siya dahil inutusan siya, nakiusap sa kanya yung nagpaputok ng baril na naiwan yung 511 na bag niya na may lamang gamot saka po yung isang magazine. Kaya bumalik po siya. Nahuli po siya, hindi po sa Senate premises, sa GSIS premises po siya nahuli. Okay. So hindi ho tumawid, na katulad ng sinasabi? Hindi po tumawid. Nagkatunayan, ang pagkakalam ko, nasampahan na ng kaso sa Pasay po, na-inquest na, pinarapin test po siya ng SOCO pero hindi po isinabit yung parapin test dahil negatibo po naman yan sa parapin, hindi po siya nagpaputok ng baril . Okay. Yung sinasabi rin po ni Senator Amy na umamin, nagsabi na gano'n, wala pong katotohanan yan. Kung meron pong umamin, ay dapat po ilabas nila yung actual na pag-amin doon. At pangalawa, hindi naman po pwede na paaminin mo nang walang presensya po ng abogado ang isang nasasakdal o isang testigo po. Okay, meron ho ba kayong binibigay po na assistance o tulong doon po sa naarestong driver ng NBI na sinasabing volunteer? Well, unang-una, hindi po siya official na empleyado ng NBI. Hindi po siya, Yes, volunteer po daw driver siya. ng NBI po ay volunteer. Ang sistema po kasi dyan, ang aming mga ahente, pwede po silang kumuha ng force multiplier, mga volunteers at asset. At pwede pong tumulong. Sagot po nila yan, ganun po yung pagtrabaho niyan. Sa ngayon po, ang nag-handle po niyan, yung po kanyang handler na tinatawag na agent. So may At tulong? alamin ko po kung ano yung ating pong agent na tinatawag, sila po yung nag-uusap kung paano po at anong tulong ang maaaring maibigay po sa kanya. Okay, kasi ang sinasabi nga ho, parang siya ho ang naging fall guy, dun sa sitwasyon na yon. Ano po?
Ang sinasabi ho, parang siya ang naging fall guy doon po sa naging sitwasyon Wala sa naman Banilan. pong call guy. Nagkataon siya yung hinuli Aha. dahil siya yung naabutan na kinukuha yung pagpuno ng agent nga po ng pagputok. At katunayan, kami naman po nag-iimbestiga na rin at nagko-cooperate po sa investigasyon ginagawa po ng PNP. Katunayan, sa Lunes po ay lahat po ng agent na nandun sa GSIS ay akin pong pinapapasok upang maimbestigahan at ma-interview po ng mga membro po ng PNP na mag-iimbestiga. Okay. Sabi po ni Senate President Alan Cayetano, wala naman siyang magagawa kung umalis daw si Senator Bato dahil voluntaryo naman itong ginawa. Ano po ang reaksyon niyo dyan? Well, sabi niya po yun, pero sila rin naman po nagsabi na under protective custody nila si Senator Bato de la Rosa. When they took it upon themselves to give protective custody to Senator Bato, isa lang po ibig sabihin yan na ikaw ay magiging responsable sa kanyang kaligtasan at pag kinakailangan po ng competent authority na siya ay makaharap, sila rin po ang magbibigay at magpuproduce dyan. Mahirap naman po yun na yung protective custody one way lang na hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. So dapat po maging responsable po siguro dun sa ganung posisyon. Okay. Nanggaling na rin ho mismo sa inyo na persons of interest na sila Sergeant at Arms Aplaska at si Senator Padilla. Ano ho, pakidetalye lamang ho, bakit nyo nasabi yan? Ang ibig ko lang pong sabihin dyan, kung meron pong tao na dapat namin interest tayong tanungin at alamin kung nasaan ngayon si Senator De La Rosa, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, dahil lumalabas po sa report nila mismo, sa CCTV nila, ang huling kasama si Senator Robin Padilla. Pangalawa, Sergeant of Arms, dahil siya po ang namumuno ng seguridad at nakakalam ng galawan po ng mga tao dyan po sa Senado. Okay, bilang abogado rin at sabi nga may nakikita ho ba kayong loophole kaya sa batas kung bakit nahihirapan kayo sa NBI na isilbit po itong ICC warrant of arrest? Well, hindi naman po sa gano'n na nahihirapan. Unang-una noong Lunes, Combatissioner, we respect po yung sinabi ng Senado na protective custody nila. At ngayon naman po, dahil may kaso na po na pending sa Supreme Court, ang tingin po namin dapat ay igalang at hintayin po kung ano ang magiging pahayag po ng Korte Suprema. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you, sir. Ano po? Marami pong Salamat salamat. po. Yan po naman si NBI Director Attorney Melvin Matibag.